Okay. Pag-usapan natin itong nag-trending kagabi, itong si Senator Amy Marcos. Kasi po si Senator Amy, nag-react po siya patungkol po sa nangyari kay Presidente Bongbong Marcos na na-ospital po si BBM. At itong si Senator Amy, sa tingin ko, naniniwala siya na yung pagka-ospital ni BBM, there is really something wrong. Okay, alam na natin, no? Ayaw lang aminin ng Malacanang. So, syempre, nag-react po si Senator Amy na para bang kapatid siya ng Pangulo, syempre, may malasakit siya. Kamag-anak, di nga kamag-anak, kapatid, kadugo. Oh, so syempre nasasaktan siya kasi po si BBM para bang yung nakapalibot ni BBM dyan sa Malacanang wala nang awa kay BBM, parang ganun ba, na tinitake advantage nila dahil presidente, kung ano-anong mga trip nila dyan sa Malacanang, kaya pumapalag itong si Senator Amy, no? Ayaw pa kasing maniniwala nitong mga loyalista na itong si BBM ay alam niyo na, no? May diferensya talaga yung mga pinanggagawa niya. Ayaw kong banggitin ha, pero alam niyo na kung anong ibig kong sabihin, 'di ba? So, syempre, as the kapatid, ano talaga, nababother si Senator Amy. Yun, ipapakita ko muna itong video na ito ni Senator Amy na kung saan kitang-kita mo na nasasaktan na po si Senator Amy. Okay? Pakinggan nyo ang mabuti ha, kasi para kay Senator Amy, nagkasakit na ospital si BBM dahil dyan sa mga nakapalibot kay BBM na walang pakialam kay BBM, kundi tinitake advantage lang yung Pangulo. Kung ano-ano mga trip nila dyan sa mga pulboronic nila. Ito, pakinggan ninyo si Senator Amy. Talaga, wala kasing nag-aalaga sa kanya. Teka muna. I-start natin from the top, from the beginning. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya. Sino raw ang nakapaligid? So meaning, kung iisa-isahin natin, unang-una, yung First Lady. Okay? First Lady, yung asawa. Nandiyan naman talaga yung asawa dyan. Pangatlo, yun ang una. Pangalawa, kapag presidente ka ng Pilipinas, meron kang aide, meron kang nurse, meron kang doktor dyan. Yung independent na doktor. 'Di ba? Meaning to say, anong ibig ko sabihin? Private doctor pala yung term. Meaning to say, naka-standby ka at nagtatrabaho ka talaga sa Malacanang, binabayaran ka, sinasahuran ka ng gobyerno na 24/7 mong binabantayan ang Pangulo. Ganyan yan. Because si Bongbong Marcos po ang pinaka-importanting tao sa Pilipinas. Kasi kung presidente ka anytime could happen. Anytime will happen pala. So, bakit nagkasakit si BBM? Hindi ba yan minomonitor ng doktor? Hindi ba minomonitor ng mga nurse ni BBM dyan sa loob? Bakit nagkasakit? Kasi po, sa pagkakaalam ko, nung panahon po ni former President Duterte, bihira lang talaga magkasakit ang isang presidente dahil minomonitor ang kanilang health. Araw-araw yan na chine-check ang kanilang BP, araw-araw yan, araw-araw talaga yan. Hindi yan magkamali basta nandyan po sa Malacanang. May ginawa ba ito? Sino ba ang kasama niya dyan always? Kasi syempre kung gagawa sila ng kabalastugan dyan sa Malacanang, syempre yung mga nurse at mga doktor, hindi sila pwede magpakita. 'Di ba? Syempre nauunawaan ko si Senator Amy, ayaw niyang i-blame ang kanyang kapatid. Ang i-blame niya yung mga nakapalibot dyan. The temptation dyan ang mga nakapalibot kay
Marcos. Ito panoorin pa natin yung sinabi ni Aimee. Ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano. Posibleng totoo itong sinabi ni Senator Aimee na walang nagmamahal sa kanya sa loob ng Malacanang. Pati asawa niya. 'Di ba? I don't want to say this pero pati ba si First Lady Liza Araneta Marcos? Wala kang pakialam sa asawa mo na presidente ng Pilipinas? 'Di ba? Kasi tinotolerate ninyo ang mga maling gawain diyan sa loob ng Malacanang. That is, ayoko na lang sabihin pero kung talagang totoo, no? Itong mga sinasabi ni Senator Aimee, duda ko may ano yan may first hand information yan si Senator Aimee sa loob ng Malacanang. Di siyempre yung mga tauhan dyan ni BBM sa Malacanang, kaibigan rin yan ni Senator Aimee. Merong makapagsabi niyan. Di ba? That is betrayal of public trust. Yung mga ginagawa ninyo. Hindi nyo pinaalam ng mga sa taong bayan ang mga kabalastugan yung ginagawa dyan. Kaya nagkasakit yung Pangulo. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Di ba? Grabe. Ako ba? No? Bakit naman ako maniniwala sa mga spokesperson ni BBM na wala man niyang alam? 'Di ba? Yan si Auntie Claire Castro, no? Nagtatrabaho yan sa Malacanang para magsinungaling. 'Di ba? Hindi sasabihin ang totoo para pagtakpan ang katotohanan, especially the health of the president. Yan ang sabi ko sa inyo. Dalawa lang ang dapat nating papaniwalaan. It's either si Senator Aimee or si Auntie Claire Castro. Ako, mas maniniwala ako sa kapatid. Sino ba si Auntie Claire Castro? Di ba? So ngayon, ang kapal rin ng muka ni Auntie Claire Castro dahil nag-response siya sa sinabi ni Senator Aimee dito. Okay? Ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Sino ba yung feeling presidente? Di wala nang iba. Yung Liza Tanas dyan, yan ang feeling presidente. Sa tingin ko yan po ang pinatutungkulan ni Senator Aimee. At isa pa, itong si Auntie Claire Castro, wala kang karapatan para banatan ang kapatid ng presidente na si Senator Aimee. Okay? Wala nang naniniwala sa iyo. Parang mas magaling ka pa kay Senator Aimee. Auntie Claire? Parang mas ikaw pa yung kapatid ni BBM kung magsalita ka. Hindi mo alam ang history ng kapatid na si Senator Aimee at si Bongbong Marcos. Kilala niya ang ugali ng kanyang kapatid. Tapos ikaw dyan, para ka, ito ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Auntie Claire Castro. Okay? Pero basahin muna natin itong sinabi ni Senator Aimee, which is ito yung sa video. Nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-alaga sa kanya. Imagine that one, walang nag-alaga sa kanya. O siguro ayaw niya magpaalaga kasi mabubuking sila sa mga singhot-singhot dyan. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan mo na niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Yan ang sabi ni Senator Aimee. Itong mga itong mga words of
being a kapatid ni Senator Amy, no? Natural lamang kasi kapatid sila. Nauunawaan natin si Senator Amy. Nasasaktan yan every time may narinig siyang balitang na ospital ang kanyang kapatid. Edi syempre natural naman yan, di ba? Tayong mga normal na tao, meron rin tayong mga ganyan, yung mga one of the members sa ating pamilya magkasakit. Edi syempre concerned tayo sa ganyan, nababothered po tayo, di ba? At ako, no, kung meron pong problemang ganyan, ayaw kong makialam. Especially if yan, presidente pa yan, di ba? Pero itong si Auntie Claire nangingialam eh. Dapat tumahimik ka na lang, Auntie Claire. Kasi kapatid yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kapatid yan. Sana kung ikaw, Auntie Claire, kung may respeto kay Bongbong Marcos, sana hindi mo na binanatan itong si Senator Amy. Kahit wala kang sigurong binanggit na pangalan, pero alam naman natin kung sino ang pinatutungkulan mo. Ito yung sabi ni Auntie Claire Castro, huwag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Alam mo sa totoo, Auntie Claire, hindi naman nagbibiro si Senator Amy. She was really speaking as a sister of BBM. Bakit mo pakialaman yan? Ang kapal rin ng mukha mo, akala mo kapatid kayo ni BBM? Ako, hindi malabo yan na one of these days tatanggalin ka rin ni BBM dyan sa Malacanang. Remember, Auntie Claire Castro, blood is thicker than water. Kaya huwag kang magkumpiyansa sa mga pinagsasabi mo. Totoong puso at totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdaanang karamdaman. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan ang sabi ng asong si Auntie Claire, no? Yang mga pinagsasabi mo, Auntie Claire, no? Pwede mang manahimik ka lang, pero mas pinili mo pa talagang banatan si Senator Amy. Ayaw mo yan. Alam ko naman, hindi mo yan aaminin na si Amy Marcos ang pinariringgan mo, pero obvious naman na si Senator Amy. Si Senator Amy lang naman ang nag-comment dyan patungkol sa health ni BBM. Di ba? Tapos nakisawsaw ka pa sa away ng kapatid. Yan ang sabi ko sa iyo, Auntie Claire. Kaya marami po ang galit sa iyo. Hindi mo mabiblame. Ikaw talaga, Auntie Claire, na ba? Kapag ikaw yung binabanatan, magre-report ka kaagad sa NBI. Yan ang ugali mo. Mahilig kang bumanat, pero kung ikaw yung banatan, onion skin ka, iyakin ka. Di ba? Punta tayo sa next natin. Si Auntie Claire pa rin. Sabi dito ni Pinky Web, kung ganon ho kakurap ang budget noong 2025, why did the President sign it? Ayan, si Pinky Web. Tama itong tanong mo, Pinky Web. Sapul na sapul si Auntie Claire Castro. Alam niyo ba kung anong sagot ni Auntie Claire Castro? Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan. Auntie Claire Castro. Ganyan ang logic niya. Ang ibig sabihin ni Pinky Web, nagtataka siya, nalilito siya. Bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos yung 2025 budget? Nagtataka siya. Kung ang Pangulo ay may malasakit at pagmamahal sa Pilipinas, sa taong bayan, dapat vinito niya ang ilan sa mga nakalagay doon sa national budget. So, dahil pinirmahan niya, anong nangyari? Ang daming korupsyon,
Ang daming ninakaw ng pera ng taong bayan. Tapos sasabihin mo, hindi natin masisisi ang Pangulo. Nasaan yung logic mo dyan? Nasaan yung explanation mo dyan? Basta lang makabanat ka, basta lang makareply ka. Eh, wala namang laman yung tanong mo, ay yung answer mo. Tanga ka rin eh. Di ba? Kaya, ikaw, Auntie Claire Castro, no? Ikaw talagang yung dahilan na bumaba ang rating ni BBM. Nag-negative, ha? Nag-negative pa nga. E di syempre, the rest of it, si Bongbong Marcos ang i-blame. Pero the reason bakit nag-negative, wala nang iba dahil sa Auntie Claire Castro. Oh. Akala siguro ni BBM, magaling ang kanyang spokesperson na si Auntie Claire Castro kasi talagang kumakampi sa kanya at bumabanat sa Duterte. Akala siguro ni Auntie Claire Castro, akala siguro ni BBM, paldo na paldo siya dito kay Auntie Claire. Na hindi niya alam, yan ang nagpahirap sa kanya. Si Claire Castro. Ha? Araw-araw na lang merong issue itong si Auntie Claire Castro. And every time merong issue itong si Auntie Claire Castro, nagre-reflect yan sa Pangulo. Ikaw yung bibig ng Pangulo eh. Kaya ikaw, kung anong mga kabalastog ang ginagawa mo, ang Pangulo po ang nagsasuffer. Pero default naman talaga na si Bongbong Marcos ay weak, no? Pero talagang nag-negative pa talaga dahil dito kay Auntie Claire Castro. Yan ang katotohanan. Hindi mo rin masisisi si Auntie Claire, bakit siya yung kinuha? Di sige, Auntie Claire Castro, sige ka pa, banat ka lang ng banat everyday. Wala namang mawawala sa'yo. Sinusweldohan ka man ng gobyerno, the same pa rin yung sahod mo, hindi nababawasan kahit bumababa na ang rating ni BBM. Hala, sige. Maglaro-laro kayo dyan sa Malacanang. Laruin nyo yung mga kwento dyan. Laruin nyo yung mga tunay na mga storya dyan. Wala namang mawawala. The same pa rin yung sweldo ni Auntie Claire. Ang mawawala lang yung rating ni BBM na nag-negative na. Diba? So kawawa ang bayan natin, kawawa rin yung Pangulo. Ang paldo lang dito sa pera si Auntie Claire Castro kasi sinusweldohan siya. Di ba? Ay nako, Auntie Claire, ewan ko na lang sa iyo. Bakit ka nagkaganyan? Ito pa, Auntie Claire, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, panoorin nyo itong video na ito kung saan meron pong isang vlogger na ang pangalan ay si Jesus Duque. Itong si Jesus Duque, no? It's not his complete name, but Jesus po ang kanyang first name, tapos Duque ang kanyang last name. Trending na trending lagi ito kasi ine-expose niya ang kabalastugan dyan sa lugar ni Bongbong Marcos, dyan sa Ilocos Sur. Okay? Ine-expose niya ang flood control na kung saan tapos na yung pera, tapos na ginastuhan, tapos na bayad na, pero hindi pa rin natapos ang mga proyekto. Merong ghost projects, meron pang mga tinatawag nating mga substandards. Okay? Ito, panoorin po ninyo, maganda po ito. Play. Ayan ang ginagawa ng Wawaw Builder na nagkakahalaga na 96,499,992.55. JC Pinyon Construction Incorporated and Wawaw Builders. Bayad na ito, nagsimula ito ng June 30, 2024, pero walang sinasabi kung kailan makukumpleto. Ayan,
ginagawa pa lang hanggang ngayon. So, umuulan man, masama man ang panahon, gusto natin ng katotohanan, gumawa kayo ng mabuti, maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin ninyo na ninakaw ang pera ng gobyerno. Sayang ang bayot! Di ba? So, Bongbong Marcos, ipaliwanag mo ito. Yung mga tauhan mo sa ICI, ang binibintangan yung Davao. Pero yun pala, ang daming mga ghost projects sa lugar ninyo, Bongbong Marcos. Sandro Marcos, ipaliwanag mo ito. Ipaliwanag mo yan. Sige nga. Ang hilig kasi dito sa administrasyon na ito, turo kayo ng turo. Kasalanan ni ganito, kasalanan ng ganyan. Kurakot ang mga Duterte, kurakot si Bong Revilla, kurakot si Joel Villanueva. Ang dami nyo nang pinakulong ng mga kalaban niyo sa politika. Pero kayo, abusado kayo. Ano itong mga projects na ito? Sige nga. Ano itong mga projects na ito? Tapos nagmamayabang pa kayo na marami kayong nagawa sa bansang ito. Maraming kabalastugang nagawa siguro. Tapos si Duterte pa yung sisisihin ninyo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Hiyang-hiya naman kami sa mga pinanggagawa ninyo. Di ba? Sige nga, paki-explain. Tapos na yan, bayad na yan. Nasaan na yung iba dyan? Parang isang bagyo lang yan eh. Parang giba na kaagad yan eh. Flood control project yan sa inyo. Kayo, mga loyalista vloggers, sige nga, i-explain niya yung ginagawa ng Pangulo. I-explain niyo yan, Sandro Marcos. Mga magagaling man daw kayo. Sige na. Kung magaling kayo, paki-explain bakit nagkaganyan. Hindi lang isa ang in-expose niya, marami pa ito. Ito, papakita po ko sa inyo. Ito pa. Tingnan yung mabuti ito ha. Tingnan nyo. Play. Ito pa yung isang tulay na dapat October 25 tapos na. At sa ngayon, ito yung kanyang kalagayan. Dito sa Barangay Estancia Pinig, Ilocos Norte. So, iniisa-isa natin yung mga proyekto, no? Hindi kaya nilang i-inspect, tayo mag-i-inspect. Tayong taong bayan, tayo yung magsalita, tayo magsaliksik para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng gobyerno ito. Kasali ito sa 2025 national budget. Kaya nagtatanong tayo, Sandro Marcos, ano na? Sayang ang bayot. Nagrereklamo siya dyan kasi if ito yung tulay, yung mga poste niyan hindi nakadikit, hindi nakaganyan, di ba? Nakaganyan lang. May picture man yan. Bisitahin nyo yung page ni Jesus Duque. Type nyo Jesus Duque. Nakaganon lang nakaganon lang, hindi nakadikit. So anong ibig sabihin? Kitang kita mo na hindi maayos ang pagkagawa kasi kinurakot na ang pera. Yan ang initial na reaksyon natin na baka may nangyari pong kabalastugan at korupsyon dito kasi ang daming kulang, pero tapos na raw. Kasi project ito ng 2025. Ano na, Marcos? Ano na ito? Paki-explain. Kasi kami, na taong bayan, taxpayer tayong lahat. Meron po tayong karapatan para tanungin ang gobyernong ito. Bakit ganyan?
nagbabayad kami ng buwis, nagbabayad kami ng tax ng tama. Bakit ang ginawa ninyo hindi tama? So, nasaan po ang hustisya sa amin? Kasi kung ganito na lang po ang mga proyekto ninyo, BBM, we might as well, hindi na lang kami magbabayad ng tax. Di ba? Di ba kayo nahiya? BBM? Anti-Claire Castro, hindi kayo nahiya? Patuloy pa rin na ipinagtanggol mo ang Pangulo Anti-Claire Castro kahit corner na talaga ang sitwasyon, kahit alam mong harapang kamalian ng Pangulo, pero ipinagtanggol mo pa rin. Wow! Kung ako si Anti-Claire Castro, no? Kung may prinsipyo lang talaga kayo, matagal ka nang nag-resign si Anti-Claire. Kagaya ng ginawa ni Attorney Trixie Angeles na kusa talaga siyang nag-retire, nag-resign bilang spokesperson or communication officer ni BBM. Kasi alam niya na kapag mananatili siya doon, no? He is not fighting for the people anymore. Ang ginawa po ni Anti-Claire Castro, he is fighting for the president, not for the Filipino people. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? Sa mga nakita ko na mga balita ngayong araw na ito, meron pang mga usap-usapan, ha? Patungkol ito sa meron na namang isang, I think mayor yata yon, no, na inambush. Ganyan na ba ang Pilipinas? Ganyan na ba hindi ka-safe ang Pilipinas? Harap-harapan, merong naka-video, inambush ang isang government official. I don't want to mention, ha, pero i-search nyo yan. May dala-dalang basuka yung yung hitman. Government official, ginaganyan. How much more tayong mga ordinaryong Pilipino? Meaning to say, ang Pilipinas ngayon hindi po safe. Okay? Hindi kagaya noon sa kalagayan natin sa panahon po ni former President Duterte, ay talagang mafe-feel natin na we are safer because of Tatay Digong. Kasi ang lahat ng mga pulis at mga sundalo visible. What do I mean by visible? Nakikita on the ground. Pinagtatrabaho ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, you go out, kayong mga pulis at army, you go out. Huwag magpalaki ng tiyan. You go out, mag-roving kayo at bantayan nyo ang mga vulnerable na mga sitwasyon na pwede nating ikapahamak. Diba? Yan ang kaibahan ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte administration. Naalala ko pa noon, no? Magkwentuhan tayo, no? Naalala ko pa noon nung panahon ng pandemic, si Tatay Digong hands-on yun, eh. Saka kung ano yung kulang ng taong bayan, talagang pinoprovide ni Tatay Digong. Wala siyang hindi na siya pwedeng mahiya. Talagang pumunta siya sa Russia, pumunta siya sa China para humingi ng tulong. Okay? Kasi kung hindi dahil kay Tatay Digong, iwan ko na lang, ha, kung hanggang ngayon tapos na ba yung COVID natin. Isa pa doon, hindi siya nanghingi ng vaccine sa Amerika, pero kusang loob ng taga-Amerika na binigyan tayo. Ganyan po ka-strong leader si Tatay Digong. Pero itong si BBM, kung panahon ng pandemic, siguro wala na, gurgur na tayong lahat ngayon.
Mag-real talk tayo. Ang daming problema ni BBM. Isa pa dyan, isang issue pa dyan, yung hinarang ang impeachment complaint, no? Laban kay BBM. 3 na yung impeachment complaint pero yung 2 hinarang nila. Kasi alam nila magaling yung pagkagawa ng impeachment complaint. Pero yung unang nag-file na abogado ni F. Eliza, wala yun Panggulo yun. Tingnan nyo yung aking yung aking water bottle. Ito rin yung water bottle na ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Siguro ililink ko ito kung saan ito mabibili yung mga gustong bumili dito, no? Pero anyway, si VP Sara rin ay meron rin siyang impeachment complaint, no? Posibleng impeachment complaint. Maraming ang mga loyalista, yung mga kalaban ng mga Duterte nagtatanong, Don Mar, ano ba ang kaibahan ng impeachment complaint ni BBM at ni VP Sara? Akala siguro nila na walang impeachable offense itong si BBM. Akala siguro nila kurakot itong si VP Sara. Sabi ko, yung impeachment complaint ni VP Sara sa 2025, it's all about politics. Sinampahan siya ng impeachment complaint, okay? Finailan siya ng impeachment complaint dahil ang mga kalaban ng mga Duterte nangangarap na maging presidente. Gusto nilang ma-impeach si VP Sara para hindi makatakbo sa 2028. Kasi kapag ikaw ay na-impeach, hindi ka na makakatakbo. So yan po ang aim nila ngayon. Okay? Pero alam natin na in-impeach nila si VP Sara for political gain, political reason. Okay? Kasi malakas Pero itong kay Bongbong Marcos, ito yung kaibahan. Ang nag-file ng impeachment complaint, ang 2 grupo na ito, yung Makabayan Black at saka itong grupo nila ni Atty. Topacio, na kung saan kompletong dokumento talaga with papers and with all the ginagawa ni BBM na ma-impeach siya. Ayun nakalatag yung ebidensya. Legit yung ebidensya. So meaning, yan ang kaibahan. Ang impeachment ni Bongbong Marcos na i-file nila is boses ng taong bayan. Nag-file sila kasi galit na po ang taong bayan, naiirita na po ang taong bayan, nasusuka na po ang taong bayan kay BBM. Kaya siya finailan ng impeachment complaint. Yung pagkidnap kay Duterte, nagalit ang taong bayan doon. Okay? Yung paglindol at bagyo na mahina yung serbisyos sa mga constituents o sa mga tauhan niya ni BBM, yun yung nag-trigger, nag-negative 3% siya. At yun yung dahilan na itong si BBM matatalo ito. Hindi naman siguro tatakbo na ito, pero matatalo ang kanyang mga kaalyado. Ang daming problema ng Pilipinas. Flood control, yung traffic congestion dyan sa Maynila, wala siyang ginawa si BBM. Yan ang pahirap sa kanya. At meron pa akong nabasa. Sabi ko, ang daming ribbon cutting ni BBM. Akala mo naman, siya ang gumawa sa proyekto na yan. Na ang totoo, siya po ang nagre-ribbon cutting sa mga ginawa na proyekto ni Tatay Digong.
tig ano lang siya, tig ribbon cutting lang siya. Pero wala siyang nasimulan. Classrooms? Jesus, Marshep. Ilang classroom lang ang nagawa ni BBM? 20 classrooms ba yun? To maximize the information? 20 classrooms? Yung pabahay mo na 1 million per year, hindi ko nakakalimutan yun, BBM. O, ilan ba yung nakatanggap ng pabahay? Wala. Sobrang kaunti lang. Hindi pa quality. Di ba? Kaya itong si Attorney Guanzon, gusto nang mag-step down itong si BBM. Kaya nga guys, nakakatawa, no? Kaya payo ko sa taong bayan, no? Dahil meron tayong presidenteng ganyan, tiisin muna natin yan. Kung kaya nating pabagsakin ang administrasyon na ito through peaceful rally, no? Okay. No? I hope, no? One of these days ay mapatalsik natin si BBM sa Malacanang, and let's help each other, especially na itong si Zaldico ngayon ay gusto nang mag-witness sa impeachment trial ni BBM. Okay? At hindi naman ako, sa tingin ko, parang hindi talaga nagsisinungaling itong si Zaldico. Kasi kitang-kita naman natin yung pattern ng istorya nila. Kaya raw nag-ingay na ngayon si Zaldico kasi siya yung dinidiin sa lahat. Siya yung dinidiin. Sabi ni Zaldico, I might as well tell the public na ako lamang po ay isang utusan ng mga Marcos. Tama yan, Zaldico. You testify. Kasi kung mapabagsak mo ang mga Marcos sa Malacanang, ikaw pa yung may credit sa taong bayan. Hindi man siguro ka i-credit sa bansang Pilipinas, pero in the hearts of the Filipino people, ikaw yung dahilan na ma-impeach si BBM. So, let's get it on. Try natin na mangyari yan. Okay? So, sa mga nakapalibot kay BBM sa Malacanang, maawa naman kayo kay Senator Amy Marcos. Meron po siyang first-hand information tungkol kay BBM. So, paniwalaan natin. Okay? Kayo na bahala dyan, ha? Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam at marami po ang makakita, no? I-distribute yan sa algorithm at araw-araw ninyong masusubaybayan ang mga ginagawa ng ating bangag na Pangulo. Okay? Kaya subscribe na rin, no? Subscribe, follow na rin para updated kayo lagi sa ating mga balita. And don't forget, guys, no? Yung mga sa tingin ninyo ay dapat ninyong ibalita sa social media ang mga palpak ng administrasyon, sabihin nyo na. Okay, sabihin nyo na. Okay, so yan, walang bayad ang subscription, ha, libre lang yan, ha. Kaya mag-subscribe, paki-like, paki-share, at saka guys, see you in my next video. By the way, mag-comment kayo, ha, sa inyong opinion, ha, sa mga i-discuss natin. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye.